Magandang araw po mga kamista. Welcome back po sa ating channel. Meron po ulit tayong tatalakayin sa araw na ito. At ito po ay tungkol sa panibagong issue na ikinuwento uli ni alias Totoy. Tungkol po ito sa usapan nila ni Atong Ang. Bago po tayo magsimula ay kung kayo po ay hindi ko pa subscriber, paki-subscribe naman po, paki-like and share na rin po itong video ito. At welcome po sa aking channel. So mga kamista, meron po na namang isang video na lumabas at dito nga po ay sinabi ni alias Totoy na siya raw po ay inoperan ni Atong Ang na halagang 500 million pesos. So, ito po yung kanilang conversation muna o ito po yung kanyang testimonya bago po tayo mag-discuss. Okay? Pakinggan po muna natin. Gusto niya pabaliktarin na lahat ng sinasabi ko. Ito, habang tinigso ko sa kanya, tapos nagmamakaawa na siya sa akin. No? Sabi ko, maraming salamat. Pinagtulaan mo ibang tao kaysa akin. Nagmamalasakit sa iyo. Simula noon pa, kaya pagpalit ko, buhay ko, huwag ka lang maagrabyado. May mga tao na dumating sa buhay mo, 2021, nakalimutan mo na lahat. Reply niya sa akin, huwag ka naman niwala, nag-utos ako na patayin. Ayoko ng ganyan. Sana maayos pa, samahan natin. Tapusin na natin ang gulo tayong dalawa kung okay sa'yo. Ito na lang yung last text niya. May panahon pa magbago ang mga tao. Ang sabi ko sa kanya, sige, Panginoon na lang bahala sa inyo. Meron pa akong boses nila dalawa, na konversasyon ng isang artista. Plano niya, itong patayin yan lahat. Dahil nung una, gusto niya pa akong bayaran ng halagang 300 million. Pangalawa, hindi ako pumayag. Ginawa niya pang 500 million. Ngayon, hindi pa rin ako pumayag. Pinaliktad niya. Ako daw nangihingi sa kanya ng pera. Di baling mamatay ako. May maiwan lang akong legacy na matulungan ko itong mga kamag-anak na nawalan mga mahal sa buhay. Sa gitna ng isang Okay mga kamista. So, narinig po ninyo rin sa binitawang salita ni alias Totoy. Sinabi po niya na kinausap siya ni Atong Ang at itinext siya at sinabi nga po, meron nag-cut sa akin dito na sinabi ni Atong Ang sa kanya. Ang sabi niya do sa usapan na yon ay pag-usapan na lamang natin ito na maayos nating dalawa habang may panahon pa na magbago ang isip ng mga tao. So, ito po yung aking analyzation do sa sinabi ni Atong Ang. So, parang sinasabi niya kay alias Totoy na hanggat maaga, pag-usapan na nila, tapusin na nila yung problema, magkasundo na sila. Dahil sa, ibig niya po sabihin do sa hanggat maaga pa, may panahon pa para magbago yung isip ng mga tao. Kasi po, medyo itong time na to na nag-usap sila is medyo hindi pa masyadong kalat na kalat yung usapan sa social media at sa balita tungkol sa mga ginawa ni Atong Ang. So ngayon po, para kay Atong Ang, hanggat maaga, damage control. Dinadamage control na niya. So kailangan as early as possible, maayos niya yung kondisyon ni alias Totoy na mapaniwala niya ito na sila ay magbalik na sa dating kanilang relasyon bilang magkaibigan o whatever. Siguro sinusuyo niya si Totoy dito na o nagmamakaawa na siya, desperado na siya kasi kung inyo pong iisiping mabuti mga kamista, ang isa pong katulad ni Atong Ang na may malaking negosyo, malaking pera, may masarap na pamumuhay, kilala sa lipunan, maimpluwensya, hindi niya hahayaang mawala sa kanya yung power na yon. Hindi niya hahayaan na yung kung ano man yung estado ng buhay niya ngayon ay mawala ng dahil lamang sa pagbubunyag o pagsasalita ni alias Totoy sa kanilang mga ginawang hindi maganda. So kaya nga po doon po sa usapan din nila, sinabi ni alias Totoy na yung unang offer na 300 million na hindi siya pumayag ay
hindi naman dinoble, kundi dinagdagan pa ni Atong Ang. So sa halip na 300 million pesos ang offer, ay ginawa niya itong 500 million pesos para lamang mag-recant o tumigil o bawiin ni alias Totoy ang kanyang mga sinumpaang salaysay. At kumbaga, magbanis ka na, umalis ka na siguro, o 500 million, eto na, para matigil to. Kasi pag nawala si alias Totoy, biglang nahinto, halimbawa, umalis bigla si alias Totoy, nagbanis, tapos ang kaso. Sino pa ang testigo? Wala na. So, desperado po yung move ni Atong Ang. At kung inyo pong pag-iisipang mabuti at kung kikilitiin natin ng konti ang ating mga utak, ang 500 million pesos po ay hindi basta-basta pera. Napakalaking halaga po niyan. At yung halaga ng perang iyan ay hindi basta-basta ibinibigay sa isang tao ng walang malaking kapalit. Sa tingin po ninyo mga kamista, yung pong 500 million pesos na iyon, sa tingin po ninyo, ano po ang kapalit nun pag ibinigay niya ito kay alias Totoy? Ako, ang pakiramdam ko, kaya niya ito binibigay kay alias Totoy, yung halagang ito na hindi basta-basta halagang pera, sa tingin ko, ang kapalit nito ay kapangyarihan. Bakit ko po nasabing kapangyarihan? Kasi po kung hihinto si alias Totoy, tatanggapin po niya ang 500 million pesos. Siyempre, tapos ang kaso kasi wala nang testigo. Sino magpupus niyan? Sino magpapatunay? Sino pa magsasabi kung ano pa yung nangyari? So, ang mananatili po diyan ay ang kapangyarihan ni Atong Ang na siya pa rin ang undisputed na gambling lord. Kung siya po ay tagurian ay gambling lord dahil siya nga po ay hari ng mga sugal diyan sa Pilipinas. Kaya nga po talagang magmula pa nung panahon ni Joseph Estrada hanggang sa ngayon, kung aatras po si alias Totoy at tatanggapin niya yung 500 million, ay mananatiling untouchable, powerful itong si Atong Ang. So kaya naman po mga kamista, itong paninindigan ni alias Totoy na ito ay malaking dagok ito kay Atong Ang. Sigurado ako, o kahit siguro kayo, na sa sitwasyon ni Atong Ang ngayon, siya ay natatakot na rin siya. Dahil pag siya ay natuluyan na matuloy ang kasong ito at siya ay mahatulan na makulong, halimbawa, na patunayan na siya po ay guilty sa lahat ng mga paratang ni alias Totoy, siya po ay mahuhubaran ng kapangyarihan na kanyang tinatamasa sa panahong ito. Matatakot din po siya siyempre na pag nawala ang kanyang kapangyarihang iyon, ay maaari po siyang mapunta sa bilangguan. At ang magiging mundo na niya ay ang mundo ng mga bilanggo. So, sa panahong ito, kahit sa tingin ko, kinakabahan din si Atong Ang. At kaya gano'n na lamang ang kanyang desperadong hakbang para suhulan si alias Totoy ng halagang 500 milyong piso. Sa mga kapatid, mga kamista, sana nga ay magtuloy-tuloy itong paninindigan at itong sinasabi ni alias Totoy na mag-iiwan siya ng legacy para sa mga taong na agrabyado sa Pilipinas. Kasi kung ito ay mapapatunayan na nagkasala talaga sila Atong Ang, at dahil po sa mabibigat na akusasyon at mga ebidensya inilalabas ni alias Totoy, siya po ay mag-iiwan talaga ng isang napakalaking pangalan, napakalaking legacy sa Pilipinas. Hindi lamang sa mga namatayan, hindi lamang sa biktima, hindi lamang sa pamilya ng mga sabungero, kundi sa buong Pilipinas. Dahil kung magkakaroon po ng hustisya talaga, ay mapapatunayan na meron pa palang
pag-asa ang mga mahihirap na tao. Kasi sa ngayon po, alam naman natin yan, ang laging hinaing at daing ng mga mahihirap, ng mga maliliit. Ang hustisya ay para lamang sa mga may pera, sa mga powerful, sa mga nakaposisyon, sa mga may katungkulan. At ang mga mahihirap ay nananatili lamang na sila ang nagdudusa. So ngayon po, nakasalalay dito ang institusyon ng Pilipinas. Sino ba talaga ang mananaig? Kung meron namang masapat na ebidensya, mananaig pa rin ba ang isang Atong Ang sa ngayon po ay talagang kung magtatanong tayo sa mga tao ay iniisip talaga na siya ay guilty na dahil sa mga tinuturong ebidensya ni alias Totoy na nagtutugma doon sa mga sinasabi niya. So mga kamista, sa tingin ko, dapat po tutukan natin ito. Paulit-ulit man, araw-araw man, na paulit-ulit ang kwento, pero ganyan po ang dapat ng gawain ng mga Pilipino. Kasi may sakit po ang mga Pilipino eh. Madaling makalimot ang mga Pilipino. Pag hindi na napag-usapan, lumilipas, nawawala. So, hindi na po natututukan. Kailangan po magmatsyag ang mga Pilipino kasi tayo pong lahat ang makikinabang dito. Tayo rin po ang aani ng epekto nito. Kung mapatunayan na nagkasala nga sila Atong Ang at sila ay talagang mailagay sa dapat nilang kalagyan dahil sa mga ginawa nilang pagkakasala, babalik po ang tiwala ng mga mamamayan sa ating lipunan, sa ating gobyerno, sa ating hustisya, sa ating saligang batas. At kung manaig naman po muli, halimbawa si Atong Ang at siya ay hindi makulong, hindi siya maparusahan dahil po sa halimbawa nagamit po niya ang impluwensya uli ng kanyang pera, mas lalo pong masisira ang ating lipunan, lalo pong bibigat ang paniniwala ng mga mahihirap, ng mga malilit na tao ng hustisya ay para lamang sa mga may pera at mga powerful na tao. So sana this time yung ating justice talaga, kung makikita po ninyo yung ating may hawak ng timbangan ng katarungan, yan po ay nakapiring. At may timbangan po yan. Doon ay wala siyang tinitignan kung sino ka, kung ano ka. At sana nga po manaig po yung hustisya, yung timbangan ng katarungan para po maibigay sa karapat-dapat na tao ang hustisya. At kung sino po ang magkasala ay dapat din pong managot. So mga kamista, hanggang dito na lamang. Patuloy nating subaybayan ang pangyayaring ito, kaganapang ito sa kwento ng mga nawawalan sa bungero dahil ito po ay importante sa atin. Huwag po natin itong pabayaan na mawala na lamang at hindi na mapansin at matabunan ng ibang kwento. So hanggang sa muli mga kamista, kung umabot ka po sa point na ito ng aking video, paki-comment naman po kung ano ang inyong saloobin. Tama ba si Atong Ang o tama ba si alias Totoy? Sino sa tingin nyo ang nagsasabi ng totoo? At tandaan pa rin po natin mga kamista, ang lahat po ng mga karakter sa nangyayaring ito, lahat po sila ay presumed innocence. Innocent pala. Lahat po sila ay inosente. Sa mata ng batas, hanggat hindi po sila napapatunayan na sila ay nagkasala base sa mga ebidensya at hanggat sila ay hindi nakahatulan, sila ay itinuturing na inosente. So, pakilagay na lang po sa ating comment section kung ano po sa tingin nyo ang mangyayari at kahihinatnan ng kasong ito. Maraming salamat po mga kamista. Salamat po sa pagsubaybay sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum. God bless us all. Hanggang sa muli mga kamista. Mabuhay po kayong lahat.